Noong bata pa ako, paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng lola ko tuwing oras na ng tulog. Huwag kang titingin sa ilalim ng kama, mahina niyang sabi, parang may takot na ayaw ipakita. Kahit may marinig ka pa. Magandang gabi sa'yo Anino at sa iyong tagapakinig, hindi ko nahahabaan pa. Akala ko noon, panakot lang yon para hindi ako bumangon sa gabi. Pero nagsimula ang lahat nang mag-isa na lang akong matulog sa kwarto. Unang gabi, may narinig akong mahinang kaluskos, parang kuko na kumakaskas sa sahig. Mula sa ilalim ng kama. Pinikit ko ang mata ko, binalot ang sarili ng kumot, at inalala ang sinabi ng lola ko. Huwag kang titingin. Ikalawang gabi mas malinaw na. May bumubulong na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero alam kong pangalan ko ang binabanggit. Dahan-dahang lumulubog ang kama, parang may gumagapang palabas. Gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Ikatlong gabi, may naramdaman akong malamig na hininga sa paa ko. Hindi na ako nakatiis. Dahan-dahan kong ibinaba ang kumot. At tumingin ako. Sa ilalim ng kama may mukha. Maputla. Walang mata. Pero nakangiti. Ang ngiti, pilit, parang sinusuot lang. At ang dalawang kamay nito, mahahaba, baluktot, at nakadikit na sa gilid ng kama ko. Bumulong ito. Sa wakas tumingin ka rin. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang paghila sa akin pababa, sa ilalim ng kama, sa lugar na masikip, malamig, at mabaho. Nagising ako kinabukasan sa sala. Umiiyak ang nanay ko. Hawak ang rosaryo ng lola ko. Ayaw ka na niyang patulugin sa kwarto mo, sabi niya. Kasi noong bata pa siya may tumingin din sa ilalim ng kama. Tinignan ko ang paa ko. May mga marka ng daliri. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Pero tuwing hating gabi, may naririnig akong kaluskos. At isang bulong mula sa ilalim ng kama. Susunod ka na ni. Simula noong gabing tumingin ako sa ilalim ng kama, hindi na ako muling pinatulog sa kwarto na yon. Nilipat ako sa sala. Sa banig. Walang kama. Sabi ng nanay ko, mas ligtas daw kapag walang pwedeng pagtaguan ang kung anuman. Sa una, gumaan ang pakiramdam ko. Wala nang kaluskos. Wala nang bulong. Wala nang malamig na hininga sa paa ko. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay. Tuwing madaling araw, parang may kulang. Isang anino. Isang puwang sa dilim, sa ilalim ng mesa sa sala. Wala naman dapat doon. Pero tuwing ipipikit ko ang mata ko, nararamdaman kong may nakamasid. Hindi mula sa taas. Hindi sa likod. Kundi sa ilalim. Isang gabi, narinig ko ang pamilyar na bulong. Hindi mo ako pwedeng iwasan. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumingin. Bigla kong naalala ang sinabi ng lola ko, hindi niya sinabing may multo sa ilalim ng kama. Ang sabi niya lang, huwag kang titingin. Parang may gumapang sa ilalim ng balig ko. Mabagal. Maingat. Parang natututo. Nararamdaman ko ang bigat ng kamay sa sahig. Isa. Dalawa. May humila sa banig. Unti-unti. Gusto kong sumigaw. Pero natatakot akong tumingin. Biglang may nagsalita, hindi mula sa ilalim. Sa harap ko. Isang boses. Kapareho ng sa akin. Okay lang. Tumingin ka. Napamulat ang mata ko. At doon ko nakita ang katotohanan. Walang kahit ano sa ilalim ng mesa. Walang kamay. Walang anino. Ako lang. Ako ang nakadapa sa sahig. Ako ang nakangiti. Ako ang bumubulong. At ako ang nagsasabing, sa wakas bumaba ka rin.
Biglang nagliwanag ang paligid. Nasa itaas na ako. Nakatayo. Nakatingin. Habang sa ilalim ng banig may isang ako na nanginginig. At doon ko naintindihan. Hindi nilalang ang nasa ilalim ng kama. Isa itong kapalit. At tuwing may tumitingin, may kailangang manatili sa ilalim. Hanggang ngayon, natutulog pa rin ako. Sa kama. Sa ibabaw. At kung minsan, kapag hindi ka makatulog at may narinig kang bulong sa ilalim, huwag kang titingin. Dahil baka ako na ang susunod na bumubulong sa iyo.